Magandang hapon po. Binuksan na ang border crossing sa Rafah sa pagitan ng Egypt at Gaza at pumasok na sa Gaza ang may truck o mga truck na may dalang humanitarian aid. Pero hindi tiyak kung pwede na rin tumawid ang mga dayuhang tumatakas sa gyera kasama ng mga Pilipino. At mula sa Cairo, Egypt, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi, anong latest dyan? Pasado alas 6:30 ngayon dito sa alas 12:30 ngayon dito sa Cairo, Pia at Ivan, kung saan sa wakas nga ay binuksan na yung Rafah border crossing para makatawid ang humanitarian aid papasok ng Gaza. 200 truck na may humigit kumulang 3,000 toneladang relief aid ang isa sa unang mga pumasok sa border crossing patungo sa Gaza. Ito yung mahigit isang linggo nang nakatenga sa Egypt side ng Rafah border. Kabilang dito yung pagkain, gamot at tubig. Ang pagpasok ng humanitarian aid nataon sa pagbubukas ng isang peace summit dito sa Egypt patungkol nga sa nangyayaring giyera sa Gaza na nasa kabilang border lang ng Egypt. Posibleng itinaon din yung pagbubukas ng border sa pagsisimula nitong peace summit na dinadaluhan ng mga leader mula sa Europa at mga mahigit 12 Arab countries kasama na ang United Nations at ang European Union. Pero kapansin-pansin na wala sa mga inaasahang dadalo ang kinatawan mula sa Israel. Ipinatawag ni Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi ang International Summit noon pang nakaraang linggo sa pagsisimula ng muling pagsiklab ng kaguluhan sa Gaza, bunsod nga ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Bukod sa nangyayaring pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza, isa sa mga posibleng talakayin sa Peace Summit yung paglabas ng mga dayuhang naiipit sa kaguluhan na kinabibilangan ng ating mga kababayan. Ang pagbabukas ng border, inanunsyo rin ng Embahada ng Amerika sa Israel. Pero ayon sa Embahada ng Amerika, hindi pa nila matiyak kung gaano katagal bubuksan itong border crossing. Bukod nga sa magandang balitang ito, isa pang good news ang nangyari kagabi matapos palayain ng grupong Hamas ang dalawa nilang bihag na Amerikano. 2 linggo matapos umatake, may pinalaya ng hostage ang Hamas. Kita sa video nila ang pag-alalay ng ilang miyembro ng Hamas sa mag-inang bihag paalis mula sa isang sasakyan. Tila tinanong pa ng isang Hamas member kung ayos lang ang dalawa bago sila ipasundo sa mga tauhan ng Red Cross. Nakatira sa Chicago ang dalawang Amerikanong bihag na bumibisita raw sa Israel para sa isang Jewish celebration ng Dukutin. Sila pa lang ang nakalaya mula sa mga hostage ng Hamas nang sumalaki ang grupo sa Southern Israel noong October 7, ang simula ng panibagong giyera ng Israel at Hamas. Nauna nang nangako ang bansang Israel na uubusin ng Hamas na lumusob sa Gaza at kumubkob sa ilan nilang teritoryo. Mahigit 1,000 Israeli ang namatay na karamihan daw ay mga sibilyan. Sunod-sunod ang pag-atake ng Israel. Sa datos ng Palestinian Health Ministry, umabot na sa mahigit 4,000 Palestinian ang namatay dahil sa ganti ng Israel. Ilan sa mga nasawi, mga bata. Sa pakikipag-usap ko nga sa isa nating kababayan na naiipit sa Gaza, sinabi niyang palapit na ng palapit ang mga bomba sa kanilang tinutuluyan. Itago natin siya sa pangalang Diana, base sa kahilingan niyang huwag siyang pangalanan. Ito ang eksena ilang minuto lang matapos bumagsak ang isang bomba malapit sa tinitirhan nila Diana sa governorate ng Rafah sa Gaza Strip. Halos ganito rin daw nangyari sa isa pang bahay na binagsakan din ng bomba ilang araw nang nakakaraan kung saan namatay ang ilang kaanak ng asawa. 27 po sila na namatay lahat. Kaano-ano nyo bali yung mga namatay? Ano po, brother-in-law po. Yung 27 po na yun, halos lahat po bata. At saka babae po. Araw-araw naman daw halos silang tinatawagan at kinukumusta ng Philippine Embassy sa Jordan na nakakasakop sa Gaza. Pero naiintindihan daw ni Diana na sa ngayon, walang magagawa ang sinuman sa kanilang kalagayan. In fairness po sa kanila, lagi po nila akong kinakamusta. Pero yung totoo po talaga, wala po sila magagawa eh. Kasi po, hindi naman po binuksan yung border. Ang ibang kamag-anak ng asawa sa mga eskwelahan nilang pansamantalang tumitira dahil sa takot na mabomba ang kanilang mga bahay. Ang masakit ayon sa asawa ni Diana, buong pamilya ang namamatay sa kaguluhang ito. Imagine in 1 minute, all the house will be bombed. Dying all. Not one or two. All family. Imagine all family it will be dying together. Ang embahada sa Jordan, hanga daw sa ipinapakitang tibay ng loob ng mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Gaza. Tinitiis ang kawalan ng tubig, kuryente at limitadong pagkain maliban sa panganib na tamaan ng bomba anumang oras. Sa kabila nito, nagbabayanihan pa raw ang mga Pinoy at pinalalakas ang loob ng isa't isa. They are being very resilient and very resourceful. They have no choice because they have to survive this ordeal.
and try to get out of Gaza. Sa ngayon nga inaasahan nating abangan natin yung mangyayari doon sa may summit, kung ano yung magiging kakalabasan ng kanilang pag-uusapan, kung hanggang kailan mabubuksan itong border crossing at kung papayagan na ba yung ating mga kababayan na makalabas mula dito sa Rafah crossing. Ivan? Yes, Rafi, magandang senyales yung pinayagan ng makalusot yung humanitarian aid, ano? Pero yung mga sibilyan, yung mga foreign nationals na naiipit dyan, na nag-aantay makalusot, meron bang ine-expect tayo na time frame within which they can decide na palusutin na at makaligtas na itong ating mga kababayan at iba pa mga foreign nationals? Sa ngayon, Ivan, talagang wala pang nakakaalam kung ano yung time frame na makakalusot na sila dahil hindi raw automatic na binuksan na itong crossing para sa mga relief goods papasok ng Gaza, ay siya namang bubuksan na itong palabas naman ng Gaza para naman sa mga foreign nationals. So lahat nag-aabang pa dito sa Cairo at maging sa embahada ng Pilipinas dyan naman sa Israel na posibleng magbigay ng go signal kung talagang bubuksan na at kung gaano katagal bubuksan itong crossing. Ang isa sa mga panawagan ng UN, Ivan, ay maging sustained yung pagpasok ng mga relief goods papasok ng Gaza. So ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy yung bukas na ito. So posible nga naman pag tuloy-tuloy ang nabubuksan ito, ay makalabas naman na yung ating mga kababayan, 10 na iba pang mga dayuhan na, Ivan. Mga kapuso, patuloy po nating babantayan ang mahalagang development na yan mula kay Rafi Tima. Ingat ka dyan at maraming salamat sa iyo. Live na ulat po yan mula sa Cairo, Egypt. Ngayong pati Lebanon na nadamay sa gera ng Israel at Hamas, planong ilagay ng Department of Foreign Affairs ang bansang Lebanon sa Alert Level 3. Ibig po sabihin, voluntaryong pinalilikas ang mga Pinoy sa Southern Lebanon. Mahigit 60 Pilipino roon ang nagsilikas na para hindi maipit sa bakbakan naman ng Israeli forces at Hezbollah na kaalyado ng grupong Hamas. Sa buong Lebanon, may mahigit 17,000 Pinoy ayon sa DFA. At sa panayam ng Super Radyo DZBB, sinabi ni Undersecretary Eduardo De Vega na pirma na lang ni Secretary Enrique Manalo ang hinihintay bago ito ipatupad. Sa ibang balita, sinalakay ng mga otoridad ang isang online lending company sa Makati na umano'y nangaharas sa mga kliyenteng hindi nakabayad. Isang vlogger ang nag-livestream habang nagaganap ang operasyon na ikinagalit ng mga kaanak ng mga empleyado ng kumpanya. Nakatutok si Nico Wahe. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP Anti-Cybercrime Group at Securities and Exchange Commission ang gusaling ito sa Salcedo Street, Makati City para tugunan ang reklamo sa kanila na rito ang opisina ng isang online lending company na umano'y nangaharas sa mga umutang na hindi nakababayad sa kanila. May mga katulad ng abangan mo na yung riding in tandem, malapit na sa bahay mo, isusumbong ka na namin sa barangay, pupunta kami sa barangay hall ninyo para basically pamamahiya at saka pananakot. Nasa operasyon din ang vlogger, influencer na si Rendon Labador. Naipagtulungan na po tayo sa PNP para Nakasaad sa caption sa Facebook Live ni Labador na nahuli na raw ang mga empleyado ng umano'y illegal na lending company. Nainalmahan ng mga kaanak ng mga empleyado na napasugod tuloy ang mga kaanak sa gusali. Hindi po dapat ganun yung caption niya sa FB na parang kala mo yung mga tao sa taas is may kasalanan agad. Naipakita rin daw kasi sa Facebook Live ni Labador ang ilan sa mga mukha ng mga empleyado. Hanap po yung mga anak namin para po yung sarili niya at pamilya nila. Paliwanag ng PNP Anti-Cybercrime Group, may collaboration ng ACG at si Labador kaya siya nasa operasyon. He is asking for a partnership with me, with us, with ACG, na tutulong siya with the advocacy. Yung Boses ng Bayan kasi, ito ay partnership namin with PNP para sa advokasiyang maipagtanggol yung mga ordinaryong tao. Kaugnay sa mga nakita mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labador, sinabihan naman daw ng ACG ang mga empleyado na magtakip ng muka. Hindi pa siya sanay sa ganito. It's a work in progress. I'll guide kung kailangan. Tatry ko naman na maging careful para at least maiwasan yung mga ganito. Sabi naman ng PAOCC, patuloy ang investigasyon para malaman kung sino nga mga sangkot sa pangaharas. Wala tayong inaaresto. Meron ho tayo ritong being held for questioning.
tinatanong po namin sila kung ano yung partisipasyon nila doon sa alegasyon na binitawan laban sa kumpanyang ito. Itinatanggi naman ng mga empleyado na nangaharas sila ng kanilang mga kliyente. Hindi rin daw sila illegal. Nire-remind po namin yung mga client namin, especially yung mga due date and yung mga overdue client namin. Just to remind, our company naman po is registered in Securities and Exchange Commission and tinuturo sa amin yung memorandum na binibigay ng Securities and Exchange Commission, especially yung Memorandum 2018 na bawal nga mangharas. Mahigpit ko kami sa SOP ng compliance ng SEC at sino mang nagkaroon ng violation, binibigyan namin ng warning or terminated. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Palaisipan ngayon sa Maynila kung ano nangyari sa isang lalaking natagpo ang patay at hubot-hubad sa isang pumping station. Nakatutok si Jomer Apresto ng Super Radio DZBB. Walang saplot at halos namamagana ang buong katawan ng isang lalaking natagpuan ng mga otoridad sa isang pumping station ng MMDA sa Binondo, Maynila. Ayon sa gwardya ng pumping station na tumangging magpakilala, pinagana nila ang trash rake para ma-filter sana ang mga basura mula sa Estero de Binondo lalo't malakas ang ulan. Pero makalipas ang ilang minuto, napansin nila na may katawan ng tao na nakaipit sa trash rake. Ayon sa Manila Police District, hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Pero tansya nila, may taas itong 5'5" at posibleng nasa edad 35 hanggang 40. Patuloy ang investigasyon kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Para sa GMA Integrated News at Super Radio DZBB, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Dito sa Pilipinas, naaresto ang isang Belgian national na wanted sa Netherlands dahil sa mga kasong kabilang ang droga at pang-aabuso sa mga bata. At ang isa sa mga biktima, tinanggalan pa ng tenga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Paglabas sa establishmento ng isang hotel sa Metro Manila, agad pinalibutan ng mga tauhan ng BI Fugitive Search Unit ang Belgium national na si Christophe Debi. Ayon sa BI, ang dayuhang pugante daw ay fashion model by day pero criminal boss by night. Wanted daw ito sa Amsterdam dahil sa krimen na may kaugnayan sa droga at pananakit ng menor de edad. Nakasaad nga dito sa Interpol Red Notice na naharap siya sa mga patong-patong na kaso, kasama na doon yung torture of minors, unlawful and arbitrary detention. Isa sa biktima niya ay tinanggalan niya ng tenga, isang minor. Alam niya na lalabas na yung warrant niya, kaya pumunta siya sa Dubai, and after Dubai, dumiretso siya dito sa Pilipinas. Di raw naging madali ang paghahanap sa dayuhang pugante dahil dito na raw sa Pilipinas niya plano magtago ng pangmatagalan. Undergoing din yung tactical interrogation para malaman natin kung may local network siya dito, lalong-lalo na na-involve siya sa cocaine smuggling. Dahil sa mga mabibigat na kaso na kinakaharap ng Belgian fugitive, umuusad na ang proseso sa BI para mapanugutan ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Tuloy-tuloy na po ang kanyang deportation proceedings. Once matapos po ito, siya po ay i-deport na natin finally at nalalagay po siya sa ating blacklist, meaning hindi na po siya maaari pong makabalik dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagpakilig ng Cebuano fans ang Barda Love Team ni Barbie Fortesa at David Licauco sa kanilang mall show sa Cebu ngayong gabi. May mensahe naman ng Barda sa nalalapit na pagtatapos ng maging sino ka man. Mula sa Cebu City, nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bista. Fe? Nelson, nagpapakilig at nagpapasaya ngayon dito sa Cebu ang Barda Love Team. Ang main cast ng Maging Sino Ka Man, Barbie Fortesa at David Licauco dito sa Kapuso Mall Show sa Ayala Central Block sa Cebu City. Wala pa man sina Barbie Fortesa at David Licauco, puno na ang activity center ng isang mall. Ang Cebuano fans may dala-dala pang balloons na nakapangalan sa Barda at walang tigil sa tilian. Mas lalong tumindi ang hiyawan sa pagdating ng Barda Love Team, mapabata, teenager o mga young at heart, di matatago ang excitement. Di naman sila binigori na Barbie at David
Nako, grabe. Ako, to be honest, pagod ako kasi we both came from taping. So parang parehas kami na hindi namin alam saan namin kukunin yung energy na pwede namin i-share sa kanila. Pero grabe nung nakita namin yung mga tao, yung nakita namin yung mga Cebuano, parang nawala lahat yun kasi sobrang worth it. Lahat, yung biyahe. And just to be here with all our kapuso, sobrang saya and we love Cebu, don't we? Yeah! I love Cebu and now Barbie loves Cebu. Oh, yes! Mga kapuso, sana po ay sumubaybay pa rin kayo sa maging sino ka man. Last 2 weeks na kami, marami pang abangan. Sa ngayon, patuloy ang hiyawan at kilig Nelson na bigay ng Bardal Love Team. Sa ngayon, patuloy ang hiyawan at kilig ng bigay ng Bardal Love Team na siyang iantay-antay talaga ng kanilang mga Cebuano fans. Sa ngayon, andito si Barbie Forteza sa stage na siyang nagbibigay tawa at saya ng mga Cebuano fans. At patuloy din ang invitation ni na Monique at Carding, mga karakter ni na Barbie Forteza at David Licauco sa maging sino ka man na patuloy sa pagtutok sa primetime kilig teleserye ang maging sino ka man.